Akhmadaliev versus Casimero, isunod ng Japanese promoter. Akhmadaliev 4 times bagsak si Gonzales, tapos si Tapales kay Inoue, round 9. Ito ang mga pag-usapan natin ngayon mga lods. Kanina nagbalik na si former unified WBA and IBF Super Bantamweight Champion Murodjon Akhmadaliev sa pakikipaglaban mula nang talunin siya ng ating kababayan na si Marlon Tapales. Nagbalik nga sa Uzbekistan Murodjon Akhmadaliev na mas mabangis kaysa dati, dala ang mga aral na nakuha niya sa kanyang pagkatalo sa ating kababayan. Isa kasi sa ikinatalo ni Murodjon Akhmadaliev kay Tapales ay ang matagal siyang umarangkada, kaya nalamangan siya ng score sa unang parte ng laban. Kaya kanina sa laban niya kay highly rated Mexican fighter Kevin Gonzalez ay inumpisan na niya agad ng maaga ang kanyang birada. 4 na beses niyang pinabagsak si Gonzalez sa kanilang laban, 2 sa round 6 at 2 sa huling round na round 8, kung saan dito niya nakuha ang panalo na technical knockout. Dinomina ni Akhmadaliev ang laban gamit ang mabibilis niyang jab, ay winasak niya ang mukha ni Gonzalez. Sabi ng mga Pinoy fans na dito napatunayan na mahusay at hindi talaga basta-basta si Tapales, kasi ang tinalo niyang sa Akhmadaliev ay talagang malakas at mabilis. Kaya dahil dito may pag-asa daw na makuha ni Tapales ang malaking upset kay Naoya Inoue sa December 26 sa Riaki Arena, Tokyo, Japan. Sa recent live naman ng kampo ni Casimero ay sinabi ni Kuyang Joseph na hanggang ngayon ay isa pa rin si Murodjon Akhmadaliev sa pinagpipilian na sunod na makalaban ni Casimero. Magandang paghahanda daw ito para sa pinakagusto nilang kalabanin na si Naoya Inoue. Dati nang inoferan ng kampo ni Casimero sa Akhmadaliev pagkatapos ng laban noon ni Casimero kay Ngitumbua, pero hindi natuloy. Kaya si Japanese fighter Yukinori Ogune ang ipinalit na nauwi sa split draw ang resulta ng kanilang laban. Kung si Murodjon Akhmadaliev ang makakalaban ni Casimero, dapat pagbutihin na niyang training niya at mabuting kumuha na siya ng matinding strength and conditioning coach para maayos na niya ang stamina niya. Nakuha ni Akhmadaliev ang pagka-mandatory sa WBA na nakasalang sa laban ni Inoue at Tapales, kaso nauna nang nagutos ang WBC na si Luis Pantera Neri na ang sunod na lalaban sa mananalo kina Inoue at Tapales. Kung ganon, pwedeng tanggapin muna ni Akhmadaliev ang laban kay Casimero. Total balitang inoferan siya dati ng promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ng $1 million. Malaking halaga yun. At sa paglaban niya kay Casimero, makikilala pa siya ni Inoue kapag tinalo niya ang rival niyang si Casimero. Nagsabi na si Inoue na gusto niyang isunod si Casimero o Neri pagkatapos niya kay Marlon Tapales. Kaya kapag tinalo niya si Casimero, pwedeng siya na lang ipalit ni Inoue na kalabanin. Kaya maganda para sa karera ng Akhmadaliev ang kalabanin si Casimero. Siyempre kay Casimero din, maganda para sa kanya na kalabanin sa Akhmadaliev. Samantala kung sinasabi ng karamihan na 0 to 1% lang ang pag-asa ni Tapales na talunin si Inoue, kay Attorney Ed Tolentino ay mataas naman ang tsansa ni Tapales. Dahil para sa kanya 45% daw natatalunin ni Tapales si Inoue. Dahil pwede daw makachamba si Tapales dahil parehong kamao niya ay malakas. Pero dahil nga mas mataas pa rin ang tsansa ni Inoue para sa kanya na 55%, ay tingin ng batikang analis na matatapos ni Inoue si Tapales sa round 9.